ito upang ma-focus kami, Panginoon, sa mensahe na nais mong gamitin mo lang po ang aking buhay, Panginoon, upang i-share ano man, Panginoon, ang nais mong ipabatid sa bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Balutin niyo po ng iyong banal na dugo ang mensahe na ito at sa aming pong buhay na ito, Panginoon, kung aming alay sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas ng pulit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, sa Luke 10, chapter 2, verse 10 to 14 po, mababasa natin doon. No, kung babasahin po natin, makikita natin kung ano ba ang ibig sabihin ng regalo. Ano po, maiintindihan natin, salamat sa Lord sa wisdom, ipapakita po niya sa atin kung ano ba ang tunay na kahulugan ng isang regalo. Paano ba kahalaga ang isang regalo? So dito po, ang title po natin, ayun, ang bigay na title ng Lord is The Good News Wrap in Joy. Ayan, bakit po kaya ito yung title? Na binigay ng Lord? The Good News Wrap in Joy. Dito pa lang po, maiintindihan natin. Bakit wrap in joy? Bakit good news? Parang magkakaroon po kayo ng question, bakit good news, no, na tinawag, at bakit naka-wrap siya in joy? So dito po, sabi po, have you heard a news before? Siyempre, lahat naman po tayo nakakarinig tayo ng balita. Diba? Nanonood tayo ng TV. May mga balita galing sa kamag-anak, sa ibang tao, sa mga kaibigan. Di po ba? May mga balita tayong na mute po, may mga balita tayong naririnig sa ibang tao, sa mga kapatiran, sa mga kilala, even sa mga taong hindi natin regularly na-encounter sa ating buhay. May mga balita po tayong natanggap. Merong mga good news, no? Yung nagiging natutuwa tayo. No, nagkakaroon po tayo ng parang na-energize tayo once na nakakarig tayo ng mga balitang ganito. No, may mga bad news naman, for example, yung mga kriminalidad, yan, yung mga problema, yung pupunta yung kaibigan mo, binalitaan ka, di ba? Minsan nai-stress ka pa sa mga balitang ito. Pero dito po, sa balitang ating maririnig, ayan, dito po, maikukumpara natin, ano ba yung balita na hatid kapag ang nagbigay po isang Lord. Di ba? Ano ba ang mararamdaman natin sa balitang ito? Ano bang meron sa balitang ito? So dito po, salamat sa Lord sa wisdom ulit. Ano po, matutunghayan natin kung ano ba, no, ang regalo na ibinigay ng Panginoon sa ating lahat. No, dito po sa verse na ito, makikita natin yung bang regalong ito is meaningful sa buhay natin. Ano ba ang nagawa ng regalong ito sa buhay natin? Paano ba mananatili yung regalong ito na taglayin sa buhay natin, no? Napaka-meaningful po ng regalo na nanggaling sa Lord. No, dito po mababasa natin kung ano ba ang hatid ng regalong ito sa atin. May emphasize po dito kung ano ba ang magagawa ng regalong ito, 'di ba? So umiikot po tayo sa regalo dahil nakagawian po natin bilang isang Pinoy, bilang isang nagse-celebrate ng December 25, ano po laging sinasabi, pamasko ko, regalo ko, 'di ba? Usually ito po yung nagiging dialogue ng bawat isa. At ang saya nga naman pag tayo ay nakaka-receive ng regalo. Siyempre, hindi natin made-deny yan sa panahon na to. Once na may nagbigay sa'yo ng gift, sobrang natutuwa ka. Di ba? Sobrang ang saya. Pero yung joy na yon, it's just an happiness of short time. Yung time na yon na inabot sa'yo, yes, masaya. No? Maganda. Matutuwa ka. It's a gift eh. Pero itong regalo na galing sa Panginoon, itong regalo na um, bumaba para sa atin, ano po, it gives us joy. Nagkakaroon po yan ng may difference between your happiness and the joy comes from the Lord. So, ang mensahe po natin is maiksi lang pero naniniwala ako na sa bawat isa, magkakaroon ito ng impact kasi tunay naman na ang panahon, ang araw ng Pasko, kung talagang titignan natin, hindi naman siya nakafocus, sa regalo, hindi siya nakafocus para sa atin. Nakafocus ito on how ang Panginoong Jesus po, ang naka-center sa araw na ito. Hindi po tayo. Para sa atin siya kasi it's an honor na meron tayong Jesus Christ na binigay ng Lord. 'Di ba? Regalo niya yung salvation, regalo niya yung, 'di ba? Ang dami niyang binigay sa atin. Pero dahil sa season na to,
ng buhay natin, huwag naman natin kalimutan kung sino yung naka-emphasize sa araw na ito. So, pointers to meditate po. Number 1, doon po tayo sa Luke 2 verse 10. Sabi niya po, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng mga laking kagalakan sa lahat ng tao. So number 1, do not let fear rule you. Let the joy be manifested instead. Kasi sinabi po dito sa Luke 2, una pa lang sinabi niya, ngunit sinabi sa kanila ng huwag kayong matakot. Ibig sabihin, no, meron po tayong security na hindi natin kailangan matakot, hindi natin kailangan magkaroon ng fear sa lahat ng bagay na ating gagawin, lalo na kung alam mo na ang Lord ay nasa iyo. Di ba? Lalo na alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Yung sinabi po kagabi sa mensahe na ownership, di ba? Pinakaunang-una dapat alam natin once na tinanggap natin ang Lord, ang Jesus Christ na Lord and Savior, alam mo sa sarili mo na you are secured. No, sinabi din po dito, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, alam ng mga anghel na yon at alam nila na ipapanganak talaga. No, yung prinsipe, po, na magko-cover sa lahat ng bagay sa buhay mo. Ako'y may magandang balita. Di ba? Siyempre, bilang isang mananampalataya po, isang napakagandang balita sa atin, siyempre, na magkakaroon tayo ng Savior sa ating buhay. Siyempre, kasama po dito yung mga bagay na kahit na nakakaranas tayo ng mga problema, nakakaranas tayo ng mga challenges sa buhay, andun pa rin po na ang bilin na magkakaroon ng kagalakan. So bilang isang mananampalataya at alam mo na may Jesus Christ sa buhay mo, do not let fear rule you. Huwag mong hayaan na yung takot, for example, na harapin yung mga bagay na alam mong magpapahina sa'yo physically, magpapahina sa'yo spiritually. Ano po sinasabi ng Lord? Kailangan maging matatag ka. No, kailangan harapin mo. Kasi alam mo naman sa Psalm 91, i-shed ka ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng challenges na dadating sa buhay mo, andyan ng Lord. Hayaan mo na dumaan yung mga problema, hayaan mo na pagdaanan natin yung mga bagay na to kasi kasama yan sa buhay. Once kasi na puro masaya lang ang nararanasan mo pagdating ng mga problema na to, 'di ba? Paano mo i-handle? Hindi po balanse ang buhay. So the Lord said, lahat balanse. Ang Panginoon naman kasi natin is fair sa lahat ng bagay. So kung merong mga ganitong problema, of course, dumadaan tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Siyempre, andyan ang sinasabi nilang joy. 'Di ba? Kahit na ang pinakamahalaga po kasi the way you handle the situation, hindi the way how you react, no? How you reply. Kasi madalas nagkakamali po tayo dun sa pagtugon eh. 'Di ba? For example, yung mga ganitong problema, dumating sa buhay mo, pag mainit ang ulo mo, sumagot ka. 'Di ba? Yung mga ganitong sitwasyon po, 'di ba? Nagkakaroon ng conflict. Parang imbis na makaisip ka ng solusyon dun sa problema na to, dahil nagpadala ka dun sa nervyos mo, nagpadala ka dun sa fear mo, parang ang hirap na niyang solusyonan. So, bilang ang Panginoon ay balanse, kung meron ng mga challenges na darating, syempre, meron din tayong magandang balita, magandang regalo, diba, na magbabalanse sa buhay natin. Diba? Purihin ng Panginoon. Amen po ba tayo dun sa good news? Diba? So, laging pinapaalala ng Panginoon, do not let your fear, sabi po dito, do not let your fear rule you. Let the joy be manifested instead. Diba? Praise the Lord. So, sa number 2 po, God always give the best gift. Dito po sa best gift, bakit ito ang binigay ng Panginoon? Sabi po sa Luke 2, chapter 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kristong Panginoon, di ba po nasa prophecy ng Book of Isaiah, mababasa po natin, if I'm not mistaken po, Isaiah 9, no? Nasa Isaiah 9 po, mababasa natin na ipinanganak nga ang prinsipe ng kapayapaan. So tingnan niyo po kung hindi lang talaga ang Diyos ang sobrang excellent God siya, amazing God siya. Alam ng
Panginoon kung ano yung ibibigay niya sa atin. Alam ng Lord, kahit naman po sa single life yan, sa personal life natin, dahil He is a personal God, ano po, sa personal na buhay natin, di ba? Hindi ka naman bibigyan ng Panginoon na alam niyang hindi mo magagamit. Di ba? Hindi ka niya bibigyan ng boses kung alam niyang hindi ka aawit balang araw. Hindi ka niya bibigyan ng kagalingan sa computer. Yan, kung alam niyang magtatrabaho ka sa farm. Amen po ba? 'Di ba? Hindi ka ibibigyan ng regalo ng Panginoon na alam niyang hindi mo magagamit. Hindi nakatapat para sa iyo. Hindi para sa iyo. 'Di ba? Ang laging binibigay ng Panginoon, alam niya kung saan yung intelligent mo, alam niya kung saan yung skills mo, alam ng Lord. Alam niya kung ano yung nababagay para sa iyo. No, except po sa mga jowa kasi ano yan eh, maling decision minsan yan eh. Ang bilis nating mag-decide, 'di ba? May mga ganyan. Pero antayin natin yung galing sa Lord. Yan, purihin ng Panginoon. Pero kung titignan po kasi natin, hindi naman ibibigay sa'yo ng Panginoon yung mga bagay na alam niyang um, mabubulok lang. Di ba? Mababox lang. Na hindi mo pakikinabangan, lalo na sa kanyang kingdom. Ano po, tulad ng mga praise and worship natin, o mga umaawit natin. Kahit na yung boses mo hindi uma-align dun sa tune ng kinakanta mo, may boses ka pa rin. Binigyan ka pa rin ng Lord kasi alam niya gagamitin mo. Ano po, yung mga pastors natin, yung mga leaders natin, bakit sila binigyan ng ganitong skills? Kasi alam ng Lord, kaya nilang mag-handle. 'Di ba? So, ang pinakamagandang gift naman po na meron tayo ay ang isinilang na bata. 'Di ba? Yung isinilang sa inyo ngayong sa bayan ni David, ang tagapagligtas. This is our Lord Jesus Christ. Napaka best gift. Kasi andun yung salvation, andun yung Prince of Peace, no, na mababasa po natin sa Book of Isaiah, no? Sobrang alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Hindi niya ibibigay yung alam niyang sisirain lang natin. No, hindi niya ibibigay yung mga bagay na hindi natin kailangan. Ano po, sobrang alam ng Panginoon ang nakaplano sa buhay mo bago pa mangyari. Andyan na yan. Di ba? So God always give the best gift. May mga bagay po kasi minsan na, for example po, ano yung mga dumadaan na problema natin. Maaano ka na lang, maa-amaze ka na lang, paano mo siya nalampasan na alam mo, ang hirap niya. Ano po, yung mga pinagdaanan natin, tong problema na to, alam mo, ang hirap, parang kung kiisipin mo siya sa panahon na to kasi may mga problema pong dumadating sa atin na hindi natin sila usually na-encounter sa buhay natin. Biglaan, ganito ang problema. 'Di ba? Hindi mo alam, binigyan ka ng skills ng Panginoon sa anong to, sa sitwasyon na to. Kasi alam niya gagamitin mo someday. No, magugulat ka na lang, oo nga no. Paano ko nalampasan to? Salamat sa Lord. 'Di ba? Kasi alam ng Diyos. No? Salamat sa wisdom ng Panginoon. Kasi nakalampas na naman tayo dun sa ganitong sitwasyon ng buhay natin. So, hindi naman po talaga tayo nauubusan. Mga mananampalataya po talaga, tulad natin, no? Hindi po nauubos yan. Yun lang, pinananatili natin ng joy sa puso ng natin. Kaya hindi tayo nalulugmok katulad ng iba na sobrang minimeditate po ang problema. So sa number 3, basahin ko po muna ang Luke 2, verse 12. Ito ang inyong palatandaan. Sabi niya po, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Alam niyo po bakit humbleness? No, bakit humbleness ang gusto ng Panginoon sa atin? Kasi pansinin niyo po yung sunod-sunod na natin, sunod-sunod na bigay ng Panginoon. Sa number 1, do not let fear rule you, let the joy be manifested. After po nating aralin, no, maaral yung palagi tayong magalak, no, sa gitna ng problema. Kasi may ibibigay ang Lord, 'di ba? God always give the best gift. After mong inaral kung ano yung nais iparating sa iyo ng Panginoon, bibigyan kanya ng kasagutan. No? Ano po? Bibigyan kanya ng kasagutan. Manatili kang humble. Dito po nakita ko kasi, ito ang palatandaan. Tingnan niyo po yung pagkakabalot ni Lord. Malampin lang siya. Saan siya pinanganak? Sa sabsabat. Hindi po natin makikitaan ng parang karamihan, no? Pinapakita po dito, sobrang simple ng Lord nung siya yung pinanganak. Diyos yan Lord yan. Diyos yan. Pero pinanganak lang siya sa napakasimpleng sabsaban. Nakabalot lang siya ng lampin, 'di ba? Unlike sa ibang nanganganak sa hospital, 'di ba? May pedya pa nasasalo,
'di ba, normal life po, realidad lang sa buhay natin. May kanya-kanyang doktor, tapos meron pa silang, um, born screening na sa panahon na 'to, 'di ba, may mga ganyan. Pero nung ang Panginoon, no, nung ipa-realize po ng Lord, siya pinanganak lang sa isang sabsaban na nakabalot lang ng lampin. Gaano po kasimple yung mga panahon na yun ng Panginoon. Yun ang pinapaintindi niya sa atin, yung humbleness. Ano po, siya nga, Diyos na siya, pero ito lang. 'Di ba kung titignan natin, ito lang siya nung panahon na yon. 'Di ba? Ito lang siya. Hindi, wala siyang mamahaling telang binalot sa kanya. Ano po, wala siyang mamahaling bed na hiniga sa kanya. Yan lang siya. Kung titignan natin, yan lang. Dayami lang ang meron. Ano po, kaya kung paano naging napaka-humble ng sitwasyon ng Panginoon noon, yun ang lagi niyang binibilin sa atin, yung humbleness. Kung paano natin nakikita kung gaano siya kasimpleng pinanganak noon, yun ang nais ng ipanatili natin sa ating sarili. Kahit na ano pa ang naranasan na natin sa panahon na to, narating na natin sa panahon na to, yung humbleness po, ano, kung paano nais ng Panginoon laging makita yung pag um, humble ourselves before God. Ano po, wag nating hahangarin yung maging mataas sa kahit na sino. Wag po nating hahangarin kasi dito po nagkakaroon ng parang sa sarili mo kasi pag may narating ka na minsan nagkakaroon ka na ng, 'di ba? Ng parang pagtatangi, 'di ba? Parang nagkakaroon ng ano pong tawag yung hindi hindi na parang hindi ka na balanseng tumingin sa tao, 'di ba? Minsan kasi kung sino yung may pera, ba nagiging mas mas pabor mo na yung taong may pera. Kung sino yung may narating, parang mas pabor mo na siya. Pero sabi ng Lord, always, always be humble. Diba? Yun ang pinaka-importante. Maging humble tayo. No? So, sa number 4 po, sabi sa Luke 2:13, biglang lumitaw kasama ng anghel. Sabi niya, kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Ayan. So, dito po ano, nakikita natin, ito po yung mga angels na alam ko, sa pagkabasa ko po, ano, nagpuri sa Lord. 'Di ba? So, sinasabi ng Panginoon, rejoice and be filled with joy for the Lord our God is born. Sorry po sa ano ko, sa sa word na dito, tinuturo ko siya. Hindi ko po siya na big letter. Pero big letter supposed to be po yan. Lord, our God is born. Tingnan niyo po ano, laging pinapakita sa atin na rejoice. Ano po, laging rejoice talaga. Hindi natin kailangan wag nating iano sa sarili natin na ano, puro problema na lang, 'di ba? Puro sadness na lang kasi minsan nakakapangit. Totoo po 'yan. Nakakapangit ang stress, 'di ba? Nakakapangit ang sira yung decision mo sa buhay. Kaya sinasabi ng Lord palagi, 'di ba? Pray for it. Mag-antay tayo ng right time. 'Di ba? Laging sinasabi ng Lord, may Ecclesiastes 3. Ayan, 'di ba? Laging may time ang lahat. Hindi hindi lahat ng bagay ano po palaging inaalaw ng Lord kasi may mga tamang panahon para diyan. So dito po, rejoice and be filled with joy for the Lord God is our born. 'Di ba? Nagre-rejoice sila. Dito po yung part na magre-rejoice yung mga angels kasi nga po ano um ipinanganak si Lord. So para rin po maintindihan natin, tayo din ay kasama dun sa ganitong sitwasyon na kailangan nating mag-rejoice. 'Di ba? Kailangan din nating ipagdiwang kumbaga yung pagka-born ng Panginoon. Kasi doon natin mararanasan kung paano niya tayo tutulungan sa ating buhay. Kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na naniniwala, I believe, sa bawat isa po ano, yung mga binago na ang buhay, mga iba na po ang tinatahak na journey ngayon. Alam ko, no, iba na yung joy palagi na nasa puso nila. Iba na yung joy compared dun sa buhay natin before. Ano po, rejoice and be filled with joy for the Lord God is for the Lord God is born. Diba po? So sa number 5,
God is faithful to those faithful to Him. Tunay. Sa Luke 2:14, sila'y nagpuri sa Diyos at umaawit at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Ibig sabihin po, dito po na ko lang, nagiging faithful ang Lord dun sa mga taong faithful sa Kanya. Ano po? God is faithful to those who faithful to Him. Kasi po minsan, tayo, sa pagpipray po, nakakalimutan natin yan sa pagtulog natin. Pero dahil may kapatid ka na alam niya yung nararanasan mo, may kapatid ka sa pananampalataya na alam niya yung pinagdadaanan mo, siya yung nag-pray para sa'yo. Ano po? Siya yung nag-pray para sa'yo. No? Kasi sabi ng Lord, isa dalawa ang nagkaisa sa panalangin, nakikinig ako. Isa dalawa ang nagkausap sa aking pangalan, andun ako. So nakatulog ka. No? Nakatulog ka. Alam ng kapatid mo na ganito. Magtataka po tayo, biglang may sagot ang Lord. Hindi yun dahil nag-pray ka. Dahil yun sa prayer ng kapatid mo na concern sa'yo. No? Amen? Ako po naniniwala ako sa bagay na to. Minsan nung sobrang po yung ubo ko nung nakatulog ako. Pero pagkagising ko po, okay na ako. Salamat sa prayer. Nung isang gabi, sobrang sama talaga ng lalamunan ko. Hindi po ako halos makalunok. Naniniwala po ako na kung sino yung mga taong faithful sa Panginoon, faithful din ang Lord. Sila po yung mga taong madalas dinidinig ng Panginoon sa prayer. Sila po yung madalas kinakausap ng Lord sa mga bagay na hindi kayang intindihin ng kapatid. Sila yung magbibigay. Gagamitin ng Panginoon yung bibig nila. Diba? Ako po naniniwala ako dito na faithful talaga ang Panginoon sa mga taong faithful siya. Ang hirap po minsan, no? Kapag may mga bagay tayong hindi maintindihan. Like, sa isa-isang sitwasyon, bakit ka inaalaw ng Panginoon dun sa mga ganitong sitwasyon? Sa problema, di ba, minsan hindi mo na alam kung paano solusyonan. Di ba? Pero andyan ang Panginoon. Magugulat ka na lang. May sagot ang Lord. Kasi magtataka ka na lang, paano nangyari yun? Hindi mo alam, pinag-pray ka ng kapatid mo. Di ba? Mas malakas po kasi yung parang, hindi naman po, walang favoritism sa Lord. Pero kasi yung mga faithful na tao sa Panginoon, yung mga alam naman natin na naka-align, no, naka-align sa kagustuhan ng Lord. Talaga nilidinig sila ng Panginoon. Sinabi nga po dito kapayapaan sa mga taong hinalulugdan niya. Ibig sabihin, nagbibigay ng, kung ikaw naman po kasi naniniwala sa kayang gawin ng Panginoon, talagang hindi ka naman mababalisa. Talagang magkakaroon ka ng peace of mind. No, ako po naranasan ko na magkaroon ng peace of mind, magkaroon ng hayaan na lang. Kasi iaalaw naman talaga ng Lord lahat ng problema sa'yo. Aside na lang kung paano ka magre-react. Di po ba? Andiyan naman ang Lord para gabayan ka. Hindi naman siya nagkukulang dun sa mga paalala niya. Di ba? Kung nagbabasa po tayo ng um, Book of Proverbs, andyan lahat yan. No, lahat ng naging problema natin sa mga panahon na to, andyan lahat yan. Tinuturo ng Lord kung paano solusyonan. Yun lang ay tamad tayong magbasa. Praise the Lord. Tamad tayong magbasa talaga. May mga pagkakataon na ayaw na nating magbasa. No, kaya po minsan nakakalimutan natin na meron palang mga reminders ang Panginoon sa atin. So, pray ng Lord, God is faithful to those faithful to Him. So, maiksi lang po yung mensahe, pero naniniwala po ako na sa maiksing verses na ito, ang bawat isa ay binigyan rin ng wisdom, knowledge, and understanding ng Panginoon para maintindihan po bakit ito yung verse na binigay ng Lord. Alam ko, naniniwala po akong bawat isa may pinagdadaanan din. No, kaya nagre-remind po ang Panginoon, hindi natin kailangan mag-focus kung ano man ang negative sa problema natin sa panahon na to. Instead, mag-focus po tayo sa pwedeng gawin ng Lord dun sa mga sitwasyon na alam natin hindi natin alam paano solusyonan. Kaya purihin ang Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa pagkakataon. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, maraming salamat, Panginoon ko, sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na pinagkaloob mo. Nawa, Panginoon, kayo po ang kumausap sa aking mga kapatid. Alam ko, Lord, may mga fresh revelations pa sa kanila at naniniwala ako, Panginoon, na sa ikli po ng mensaheng ito, marami kang nais ipabatid sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po, Sis Billie Jean.
Amen. Glory to God po. Okay.